Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Faith in Christ Jesus Ministries. Tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo nang may kababaan loob, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Salamat sa linggong ito. Salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makarinig ng iyong banal na salita. Nawa, ito po ay maging gabay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Salamat sa aming pastor na gagamitin mo ngayong linggo, ngayong araw na to, Panginoon. Nawa, lalo mo siyang i-bless, lalo mo siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, upang lagi niyang maituro sa amin ang mga salita na manggagaling sa iyo, Panginoon. I-bless mo ang bawat bahagi ng aming pananambahan ngayong umagang ito, Panginoon. At ganoon din po, i-bless mo ang mga bisita namin. Nawa, Panginoon, makatagpo ka nila, makilala ka na nila ng lubusan, Panginoon. I-bless mo ang lahat ng makakarinig ng iyong banal na salita. Salamat po, kami ay nagpupuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sasambahin ka namin, Panginoon, sa oras na ito, God. You serve us, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall.
reconnected with you, O Lord. Thank you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Renew our minds, Lord. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, living every day by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Atin pong buksan ang ating mga Bible sa 1 Timothy
chapter 6, verses 6 to 10. Verse 6. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood ngayong oras na ito sa ating programa ng Faith in Christ Jesus Ministry. At linggo po ng umaga, muli tayong magkakasama at sa pamamagitan po ng live stream ay tayo'y nagkakaisa sa isang espiritu upang mag-alay ng pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat sa isang Kristiyano, kahit man saan tayo naroroon, ay pagdating ng araw ng linggo, nararapat lamang pong maghandog tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay patungkol sa isang sulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakabilanggo dun sa kulungan at siya'y sumulat kay Timoteo at kay Titus sapagkat itong dalawang kabataang ito ay mga tapat na lingkod ng ating Panginoon at nakakasama at naging mga spiritual student ni Apostol Pablo. At nais ko pong basahin ang unang Timoteo chapter 6 verses pasimula po dun sa verse 5 hanggang verse 10. Ito po ang mga talatang ating gagamitin ngayong umaga para sa ating mensahe. At ang mensahe pong pinamagatan po nating ang tunay na kayamanan. Kasi po maraming kayamanan dito sa mundo pero saganang kay Pablo, ano ang tunay na kayamanan? Pakinggan ninyo at babasahin ko pasimula dun sa verse 5. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Dadapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Dadapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sarili
ng maraming mga kalumbayan. Ang tunay na kayamanan, pagpalain nawa po ng Diyos ang kanyang mga salita ngayong umaga upang magbigay ito ng spiritual blessing sa lahat po ng makakasama natin sa mensaheng ito ngayong umaga. Noong nalalapit na sa paniniwala ni Apostle Pablo na ang kanyang kamatayan is already at hand, malapit na ang kanyang pagpanaw dito sa mundong ito, or it is about to come soon, he wrote Timothy and Titus to entrust, upang ipagkatiwala sa kanila ang pangangaral ng Ebanghelyo. To entrust to them the preaching of the gospel, at ito yung tinatawag nating apostolic succession. Dapat po hindi mahinto o may stop ang pangangaral ng salita o ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. And this is also in order to preserve the gospel of Christ. Dapat ipagkatiwala niya dun sa mga tapat na lingkod ng ating Panginoon, kasi hindi pwedeng ipagkatiwala kahit kanino eh. Dapat dun sa mga tapat na lingkod ng ating Panginoon in order na ma-preserve o maingatan yung ebanghelyo ng ating Panginoon at magkakaroon ito ng continuity. And in the course of his writing, dun sa kanyang sulat, dito sa ating binasa, nagbigay po ng warning o babala si Apostol Pablo that sa sandaling sila po ay humarap na dun sa larangan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon, ay makakaharap nila ang naglilipa ng mga false teachers, mga bulang tagapagturo at ginagamit ang salita ng Panginoon, pero ito'y ang tinatawag ni Apostol Pablo na ibang ebanghelyo, another gospel. It may look and sound to be biblical, but in reality, ang sabi niya, this is another gospel. And then pakinggan ninyo ang sinabi niya dun sa verse 3 and 5, na hindi po natin binasa kanina, pero itataas ko lang ang aking pagbasa dito sa verse 3. Kung ang sino man ay magturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakakagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. So you see, yung sabi dito, intindihin po nating mabuti. Kapag daw mayroong nagtuturo ng ibang aral at ito'y patungkol sa kabanalan, subalit ito'y naiiba dun sa salita ng Panginoon na ipinapaliwanag ng mga apostol ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ang gayon ay palalo. Yung mga taong ito, sabi ni Apostol Pablo, ay mga palalo. Sa ibang salin po, sila'y mayayabang lamang, sabi ni Apostol Pablo. Walang nalalamang anuman. Wala daw silang pangunawa, tamang pangunawa sa salita ng Diyos. Sila'y mayayabang lamang at palalo. Kundi may sakit sa mga usapan at sa mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng naghilian, sa mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Itong mga taong ito, ang sabi ni Apostol Pablo, ay mga mahilig lamang sa mga debate, sa mga usapang walang kabuluhan. Yan po ang paliwanag ni Apostol Pablo. And then in verse 5, pagtataltalan, yung mga usapang walang kabuluhan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan
ay paraan ng pakinabang. Maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo rito. Ang sabi niya, kapag daw mayroong mga taong nagtuturo ng aral at ginagamit ang salita ng Panginoon patungkol sa kabanalan or godliness, at ang turo nila ay ang kabanalan ay isang pakinabang ng mga tao na maniniwala sa kanilang itinuturo. Ang mga taong yan, sabi niya, mayayabang lang yan, mga palalo, pero walang pangunawa sa salita ng Diyos. Ang hilig nila sa mga pagdidibate, mga usaping walang kabuluhan. Mag-ingat kayo dyan, sabing ganon. Because there will come a time that yung faith, yung pananampalataya ng mga believers ay makukurap. They will try to corrupt the faith of the believers. Totoo naman po yan eh. Siyempre, pag narinig mo yung ganyan, nagkakaroon ng kiliti ang ating tenga, kaya napakasarap pakinggan. Isipin mo, sa pamamagitan ng iyong pagiging banal, ay makakamit mo yung mga pakinabang mula sa salita ng ating Panginoon. Ito po sa ating panahon ngayon, yung tinatawag nilang prosperity gospel. Yan po yung, ang sabi ni Apostol Pablo, ay ibang ebanghelyo. Another gospel, because ang itinuturo nila sa pamamagitan ng kabanalan, magkakamit ka ng mga pag-aari, ng kayamanan, ng wealth, magiging prosperous ang iyong buhay. Kaya sa ngayon, sa panahon ngayon, ay laganap itong ganitong pagtuturo, at ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka dyan. Yang prosperity gospel na yan ay hindi ang tunay na kayamanan. Ipoportray nila, sabi ni Paul, si Jesus, ayon kay Pablo, na siyang kasagutan ng lahat ng ating mga pinapangarap sa buhay. Our hopes, our dreams, ay nakasalalay sa ating Panginoong Yesus. Tama po ang pakinig sa pandinig, pero ang kahulugan ay mali. Ito'y another gospel, ang sabi ni Apostle Paul. Now, dun sa English po, ang sabi niya, yung mga taong ito ay destitute of truth, corrupt minds, kulang sa pangunawa. Kung ito'y laganap ngayon, maging nung panahon nila Pablo, ay nagbabala sapagkat naglilipa na rin po at napakarami ng mga ganitong nagtuturo nung panahon na yon. And then, yung pong salitang blessing, na-abuse na po yan sa ating panahon. Blessing, blessing, blessing. But in reality, naaabuso po ang salitang blessing o yung spiritual blessing na pakahulugan ng salita ng ating Panginoon. Isipin mo, umulan, pagkatapos sasabihin ng pastor, ibaligtad ninyo yung payong at ating saluhin ang pagpapala ng Diyos mula sa langit. Ayun, ang mga tao sinipon at inubo dahil mali po ang paliwanag at inabuso nila ang salitang blessing. Kung naalala ninyo, meron pa nga pong yung awit na, uulan ng pagpapala. Kasi po, na-equate yung salitang pagpapala dun sa material blessing. Sapagkat yung mga nagtuturo noon, sabi ni Pablo, hanggang sa ngayon, ay kanilang i-connect ang salitang godliness o kabanalan ay isang pakinabang. Magkakamit ka ng pakinabang. Now, in the meantime, ito po yung definition ni Apostle Paul, what is really the true wealth or richness.
riches? Anong tunay na kahulugan ng kayamanan? Dito po natin yahanguin ang ating mensahe ngayong umaga in verse 6. Ang sabi niya, dadapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Godliness combined with contentment in life is a great gain, sabi ni Apostol Pablo. In other words, ang tunay na kayamanan ay ang kabanalan na mayroong kasiyahan or contentment in life. Dapat po ang dalawang ito ang siyang magbibigay ng malaking pakinabang sa isang mananampalataya, ang tunay na kayamanan. But the big question is, ito po yung malaking katanungan. Paano magiging kayamanan ang kabanalan? Yan po ang isang malaking katanungan. Ang kabanalan ba pwedeng pambili ng pagkain? Kung ito'y isang kayamanan, pwedeng pambili ng bahay, ng mansion, ng mga sasakyan? Paano magiging kayamanan ang kabanalan? The second question na gusto kong bigyan po ng paliwanag ngayong umagang ito ay yung contentment, kasiyahan. Paano ito magiging kayamanan? Ito rin ba ay pwedeng pambili ng mga material things dito sa lupa? Ang pagiging kontento ba o kasiyahan sa buhay na ito ay mayroong pwedeng gamiting pambili ng anumang bagay na ating ibigin o naising makamit? Paano ito naging kayamanan? Katulad ng kabanalan, paano ito magiging kayamanan? Ang ikatlo po, bakit kapag ang kabanalan at yung contentment in life, kontentong ka na sa buhay, pinagsama mo, ang sabi ni Pablo, ito yung tunay na kayamanan. It is a great wealth according to Paul. So ito po ang hanapan natin ng kasagutan ngayong umagang ito. Umpisahan natin dun sa katanungang paano magiging kayamanan ang kabanalan o godliness. Ang godliness po para sa isang Kristiyano ay ito'y nakakamit natin yung kabanalan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos sa atin. Yung paglilingkod natin sa Diyos at yung pagtulong o paglilingkod sa ating kapwa. Yan po ay tinatawag na kayamanang makalangit. That is why yung kabanalan or godliness ay itinuturing na kayamanan ng isang mananampalataya sapagkat ito po ay kayamanang makalangit. Ito'y naiiba sa mga kayamanang nasisira. Halimbawa, yung pag-aari mo, yung anuman ng mga properties na meron ka, kung anumang kadami ang salaping meron ka, yan po ay ninanakaw at nasisira ayon sa Bible. Subalit, ang kabanalan ay hindi nasisira at hindi ito maaagaw sa iyo ng sinuman. Ito'y pag-aari mo at itong pag-aaring ito, kapag mayroong kabanalan sa iyong buhay, ito ay madadala mo sa langit. Kaya ito yung sinasabing mag-impok kayo ng kayamanan panglangit, hindi panglupa na nasisira at nawawala. Yan po ang turo ng ating Panginoon. Kaya yung godliness ay itinuturing ni Apostol Pablo na isang kayamanan dito sa lupa. Ang impukin mo, yung paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, at ang paglilingkod sa ating Diyos, yan ay iniimpok mo bilang kayamanan na maari mong dalhin sa langit. Ang sabi po dun sa verse 3,
sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Nung dumating tayo dito sa lupa, ipinanganak tayo, sabi ni Job, naked I came out of my mother's womb, naked will I also depart. Sapagkat hindi niya kayang dalhin ang kanyang pera, ang kanyang mga lupaing napakalawak, pagpunta niya sa langit, lahat po yan maiiwan dito sa lupa. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, yung kabanalan ay isang kayamanan sapagkat ito'y kaya mong dalhin sa langit. Samantala, yung mga material wealth ay nasisira at hindi natin kayang dalhin sa ating libingan. Meron na po ba kayong nakita dun sa isang bangkay sa kanyang kabaong, yung kanyang bank book na milyon-milyon ang nakalagak doon, o yung kanyang mga jewelries, mga halahas, ay isinasama sa kanyang libingan? Wala pong ganun, sapagkat ang ayon sa salita ng ating Panginoon, hindi natin ito madadala sa langit. Pero dito sa lupa, kapag yan ang binigyan mo ng malaking pagpapahalaga sa iyong buhay, habang nandito ka sa lupa, ang yung mga kayamanan na yan, kinakailangan mong i-secure, kailangan mong bantayan. Yung iba nga, linalagay sa bangko. Yung kanilang mga alahas, dito sa mga safety deposit box. At yung iba, dahil galing sa masama yung kanilang pera, nilalabhan nila yung tinatawag nilang money laundering. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa verse 9 and 10, ang sabi niya, dadapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at sa mga silo at mga maraming pitang hangal na nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung tao daw naghahangad na yumaman ay nasisilo, natatrap at nahuhulog dun sa temptasyon, sapagkat yung salapi daw, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Alam niyo kung bakit? When you fall into temptation at natrap ka doon because nagkaroon ka ng pagpapahalaga o labis na pagpapahalaga sa kayamanang panglupa, at ikaw ay nahulog at malulunod sa mga pagkagahaman, greediness, covetousness, at pagkatapos, ikaw ngayon ay mahuhulog sa kapahamakan at kamatayan. Ang sabi po ni Apostle John, huwag ninyong mahalin ang sanglibutang ito, anumang mga bagay na nandito sa sanglibutang ito. Do not love the world or anything that is in the world. Bakit po? Kasi po yan po ang magbibigay sa atin ng sorrow, ng dalamhati, ng mga pain, mga sakit at sama ng loob dito sa lupa. Sapagkat kapag ikaw ay nagnasa ng kayamanan dito sa lupa, ang sabi ni Apostol Pablo, lahat na ng kasalanan, love of money is the root of all evil. Lahat na ng kasalanan magagawa mo. Maging ang pagpatay ng tao ay magagawa mo. Nangyari po yan kay King Ahab. Si King Ahab po, bagamat napakarami na ng kanyang mga lupain, yung vineyard o yung ubasan ng katabing pag-aari niya, adjoining to his property, ay ginusto niya. He attempted to buy it from, ano kasi ang pangalan nun? Nabot.
Pero si Naboth, dahil ito ay kanyang minana sa kanyang mga ninuno, ayaw niyang ipagbili. Kaya nung umuwi si King Ahab, nalumbay siya kasi binibili niya, ayaw ipagbili. Nung nalaman ng kanyang asawang si Jezebel, gumawa siya ng paraan upang maipapatay niya si Naboth. Yan po ang ibubunga ng pag-ibig sa salapi. Lahat na po ng uri ng kasalanan ay magagawa mo. Malulumbay kayo sa bandang huli, sabi ni Apostol Pablo. While it is also true that godliness cannot buy material things o mga pag-aari dito sa lupang ito, pero ang hindi ninyo nalalaman, sa pamamagitan ng kabanalan, you can buy your salvation. Ano po ang sabi ng Panginoon in Matthew 16 verse 26? Ang sabi po niya ganito, what shall it profit a man to gain the whole world, but loses his own soul? Ano ang magiging pakinabang ng isang tao na makamit man niya ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, pero ang kanyang kaluluwa ay mahuhulog dun sa kapahamakan sa impyerno? At ipinagpatuloy niya, or what are you willing to trade or to pay for the salvation of your soul? Magagamit mo ba yung mga pag-aari mo dito sa mundong ito? Kahit mapasayo ang lahat. Sabi ng Panginoon, hindi. But you can buy your soul through godliness. Sa pamamagitan ng kabanalan ay kaya mong bilhin ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. What does it profit a man to gain the whole world but loses his own soul? Or what are you willing to trade for the salvation of your soul? Then, ang kabanalan, hindi nga makakabili ng cars, ng mansion, ng anumang bagay dito sa lupa. Pero ang kaya niyang bilhin ay ang iyong kaligtasan. The next question is contentment. Kasiyahan. Yung pagiging kontento sa buhay. At nais ko pong basahin yung verse 7 and 8. Ang sabi dito, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutang ito at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyan na tayo doon. That is contentment. Kontento ka na pag mayroon ka daw pagkain, sa pagdating ng oras, mayroon kang iluluto, may sasaing ka, may ulam ka, at mayroon kang damit na isinusuot, masiyahan ka na sa ganun, sabing ganun. Bakit po? Kasi that is contentment. Yun ang kasiyahan ng buhay. At kapag nasa sayo yan, iyan ay isang kayamanan, sabing ganun ni Apostol Pablo. Ang sukatan po sa pagiging mayaman ay hindi masusukat sa pamamagitan ng dami ng ating salapi o sa lawak ng pag-aari na ating tinatangkilik. Kahit po mapasayo ang napakaraming pag-aari, mga lupain, yung abot ng yung tingin, pag-aari ko yan. Yung pera mo sa bangko, milyon-milyon, hindi mo man nagagastos sapagkat labis-labis. Pero alam ninyo, ayon kay Apostol Pablo sa ating binasa kanina, kapag ganyan ang sitwasyon mo, mahuhulog ka dun sa trap, lalo ka lang magiging gahaman. Meron ka na sobra-sobra katulad ni King Ahab, ang dami na niyang lupain. Isipin mo, gugustuhin pa niya yung isang lupang katabi ng kanyang pag-aari. Lawak-lawak, kalilit-liit lang noon kasi because of covetousness and greediness. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Sabi ni Pablo, kapag
ang ating puso at kaisipan ay nakasentro sa importansya ng kayamanan dito sa lupa, ang mangyayari sa iyo ay kapahamakan at kalumbayan ng buhay. Kaya hindi po pwedeng sukatin ang iyong pagiging mayaman sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo. Para kang isang tinimbang ka pero kulang ka palagi. Kaya nagnanasa ka ng mas marami pa. Ngayon, paano natin masusukat ang pagiging mayaman dito sa lupa ayon sa verse 8? Ang sabi po, ang pangsukat ng tunay na kayamanan ay ang gagamitin nating panukat ay yung pangangailangan, our needs. Kapag napakarami ng yung needs sa buhay na ito, kahit na nasa iyo lahat ang pag-aari, kahit nasa iyo lahat ang pera, pero laging kulang pa rin, ay ikaw ay isang poor, isa kang dukha. Napakahirap ng tao. Subalit kung kahit wala yung maraming kayamanan sa iyo sa mundong ito, pero kakaunti lang ang iyong pangangailangan sa buhay, lagi kang nasisiyahan, ikaw po ay mayaman. Sapagkat ang panukat ay yung needs ng tao. At kung wala ka ng kailangan, kahit na ang ulam mo ay galunggong lamang, kanin at isang kamatis, pero masaya ka, satisfied ka, kontento ka na, wala ka ng kailangan, hindi ka na naghahanap ng steak, hindi ka na naghahanap ng baka o anumang bagay. Ang sabi ng Panginoon, napakayaman mo, you are a millionaire sa harapan ng Diyos. Sapagkat masusukat natin ang kayamanan ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagiging kontento sa kanyang buhay. That is why contentment is considered wealth. Yung pagiging satisfied, nasisiyahan, sa kabila ng kakulangan, you are very rich. Samantala, kahit napakarami mo ng pag-aari, pero laging kulang pa rin, nagsisikap at nagpapagod ka pa rin para dagdagan ng dagdagan palagi. Kasi po, inilagay ka sa timbangan pero lagi kang kulang eh. Kaya gusto mo dagdagan ng dagdagan. Samantala, itong tao na wala man siyang mga pag-aari sa buhay, kapag kumain siya isang beses o 3 beses isang araw at meron siyang damit na isinusuot, pero masaya na siya. Kontento na siya. Sabi ni Pablo, ikaw ay isang mayaman. Wala na pong hihigit pang klase ng kayamanan sa buhay ng isang taong kontento na siya at satisfied kung anong meron siya dito sa mundong ito. It means nasa kanya na lahat ang gusto niya, kaya wala na siyang kailangan. Iyon ang tunay na mayaman. Pero kahit na milyon-milyon ang iyong salapi, hektar-hektaryang lupahin ang iyong pag-aari, mga ginto at pilak ay nasa iyo, pero laging kulang. At nangangailangan ka pa ng nangangailangan. Ikaw ay kahabag-habag sapagkat ikaw ay isang dukha. Ang sabi ni Pablo, kasi nahulog ka dun sa trap ng pag-ibig sa salapi. Laging balisa. Yan po ang mangyayari sa atin kapag ang ating puso't kaisipan ay nakafocus dun sa kayamanang panglupa, hindi dun sa kayamanang panglangit. Ang katanungan din po, yun bang contentment o yung satisfaction in life ay pwede rin bang pambili ng mga material things? Hindi po. Katulad ng godliness
o kabanalan. Hindi rin po pwedeng pambili ng anumang bagay yan dito sa lupa. Pero yung godliness, pwede mong bilhin ang yung kaligtasan. Pwede mong i-trade yung iyong kabanalan para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Yung contentment, hindi rin po pwedeng pambili ng anumang bagay dito sa lupa. Pero merong mga bagay na mabibili ng pagiging satisfied and contentment in life na hindi mabibili ng salapi. Ano po yun? Kapayapaan. Peace of mind. Ang yung mayaman, alam niyo, balisang-balisa yan. Ang dami ng mga mayayamang tao na nasa kanila lahat, pero nung namatay, magulo pa rin ang isip, hindi sila nagkaroon ng katahimikan at tunay na kaligayahan and happiness and joy in life. Samantala, magtataka ka yung taong nakatira lamang dun sa dampa, masaya silang mag-aanak, mag-asawa at ang kanilang mga anak na kumakain kahit ano lamang yung nasa hapag. Bakit po? Kasi hindi naman sila naghahanap ng mga bagay na wala sa kanila eh. Yung kung ano yung nasa kanila ngayon, masaya na sila doon, maligaya na sila doon. Kaya sila'y itinuturing na mayaman. You cannot buy happiness with your millions. You cannot buy peace of mind with your millions. Kahit po yung mga mayayamang ganyan, mayroon nga po akong kilala eh. Alam eh, napakayaman niya, lalo na ang kanyang kayamanan ay galing sa hindi mabuti. Pero ano po siya ngayon? Naka-wheelchair. Nagda-dialysis. Hindi po kayang bilhin ng taong ito ang kanyang kaligtasan dun sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Pero yung kabanalan, kung nasa iyo yun, kaya mong i-trade dito sa iyong kaligtasan, sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. At kahit wala kang kayamanan, kung meron kang contentment in life, higit ka pang mayaman dun sa sinasabi kong taong ito. Bakit po? Kasi may kapayapaan ang iyong kaisip, ang iyong puso, at ang iyong kagalakan ay nasa iyo. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ang inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan po yung tunay na mayaman, mga kapatid kong minamahal. Kahit sila kulang, hindi sila nababalisa. Bakit? Meron po kasi silang Diyos eh. Ang sabi din po ni Apostol Pablo, my God will supply all our needs. Yung needs lang natin. Yung kakainin natin sa araw-araw, ipoprovide niya yun. Bakit ka mababalisa? Sabing ganon. Kung meron kang sakit, karamdaman, hindi ka naghahanap ng taong mautangan mo. Bakit? Mayaman ka eh. Ang nagbibigay sa iyo ng kayamanan na yung Panginoon. Kapag lumud siya, nanalangin siya, at nagpasalamat sa Panginoon, ang sabi dun sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Hindi natin maunawaan. Sa limitasyon ng ating kaisipan, hindi natin maintindihan ang milagro ng Diyos sa ating buhay. At yun, sa pamamagitan nito ay mag-iingat sa ating puso at sa ating pag-iisip. Yan po ang isang kayamanang ang kinangkin ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Bakit po nasabi ito ni Apostol Pablo? Kasi si Pablo po ay
kanyang na-discover yung sikreto ng pagiging kontento sa buhay. Kaya ang isang tunay na mayaman dito sa lupa ay yung taong have discovered the secret of being contented. Contentment in life. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi sa pamamagitan ng aking pagiging kasalatan sa buhay. Nalaman ko ang sikreto dyan, sabing ganun. Huwag kayong mag-alala sa akin kahit na gutom ako. Alam ko yung sikreto niyan ng pagiging kontento. Kahit sa kasaganaan. Huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ako bibitaw sa aking pananampalataya sapagkat alam ko ang sikreto ng pagiging content at in contentment in life. Learning the secret of being contented, ang sabi ni Apostol Pablo. And then yung panguli. Bakit sinabi niya na yung kabanalan at yung contentment, satisfaction in life, kapag kinombine mo, ang resulta nito is great wealth, sabing ganon. Dun sa ating binasa kanina in verse, ano pong version? In verse verse 6, ang sabing ganon, dadapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Malaking kayamanan daw po kapag mayroon kang kabanalan at kontento ka sa buhay. Pinagsama mo ito. That is great gain. Malaking kapakinabangan. Katumbas ng isang napakaraming kayamanan sa buhay na ito. You are the most wealthiest man in the world kapag nasa sayan. Madaming mga personalities in the Bible na makikita natin na super rich. Like Abraham, si David, si Joseph, and Jacob. Kaya nga sabi ni Jacob, wala sa akin yan. Hindi naman yan ang tunay na kayamanan eh. Ang sabi ni Jacob, ubad akong lumabas dito sa mundong ito. Di, mawala man yan, hubad din naman akong uuwi. Naked I came out from my mother's womb. Naked will I also depart. Kaya, yung pinagsamang kabanalan at contentment ay nasa kanila. Sabi ni Job, naked I came out of my mother's womb. Naked will I also depart. Hindi po katulad ni Lot na pamangkin ni Abraham. Because of greed, malagim ang kinasapitan ng kanyang pamilya. Alam ninyo yung kwentong yun. Kaya in closing, sabi ni Paul kay Timothy, huwag magnasa ng kayamanang panglupa dito sa mundong ito. Binasa po natin yan kanina sa verse 10 and verse 11. Huwag nating nasayin ng kayamanan dito sa lupa ang ganon. Kaya ang payo niya sa mga mayayaman, in verse 17, ang sabi po niya dito, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos. kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagala. Nagbigay po siya ng dalawang payo. Una, ang payo niya sa mga nagnanasang yumaman. Ibig sabihin, mahirap sila ngayon at nagnanay silang yumaman. Sabi niya, wag. Mahuhulog lang kayo sa temptasyon at sa silo o trap ng pagkagahaman, ng greediness, ng covetousness. And in the end, sabing ganon, distraction at sorrow, pain ang inyong dadanasan. At kung ikaw ay mayaman ngayon, ito naman ang kanyang payo. Huwag mong ipagmalaki ang iyong kayamanan. Ulitin ko ang pagbasa. Huwag kang magmataas ng iyong pag-iisip. Kung mayaman ka na, niyuyurakan mo na ang karapatan ng iyong kapwa. Nakakalimutan mo na yung godliness.
Bakit po? Kasi hindi ka kontento. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung mayaman kayo ngayon, kabanalan ng inyong ipundar dito sa lupa. Sapagkat madadala mo yan sa langit, huwag mong ipagmalaki ang iyong kayamanan. Hindi po masama yung naging mayaman ka. Magiging masama yun kapag ginamit mo yung iyong kayamanan upang magmataas. Ang sabi niya, tumulong ka sa iyong kapwa. At iyong kayamanan mo, gamitin mo sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Sapagkat pagdating ng araw, gagamitin mo yung kabanalan mo, hindi yung pera mo, kundi yung kabanalan mo upang tubusin ang iyong kaluluwa dun sa impyerno. At huwag kang maging sakim, huwag kang maging gahaman. Kung meron kang kayamanan ngayon, huwag mo nang nasahin pang yumaman ka ng yumaman. Mahuhulog ka sa kapahamakan. Malululod ka sa temptasyon ng buhay dito sa lupa. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang nasahin mo ay kabanalan at pagiging kontento dito sa buhay na ito. Kaya po, yung prosperity gospel na inyong naririnig sa mga telebisyon at sa mga mangaral, ay ganun din po ang nangyayari nung unang panahon, sa panahon ni Timothy, na binalaan ni Apostol Pablo. Ito ay hindi biblical, and it is also another gospel. Ang tunay na kayamanan dito sa lupa ay ang kabanalan na may kasiyahan sa buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kong minamahal. Nawa, ang mensaheng ito ay magbibigay ng karagdagang kaalaman at pangunawa sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Maligayang linggo po ng umaga sa inyong lahat, at tayo po ay magsara sa panalangin. Ama naming Diyos, tunay po na kapag kami ay nakakapaglingkod sa iyo, nakakagawa ng mabuting bagay sa aming kapwa, at nasusunod namin ang iyong mga kautusan sa aming mga buhay. Maybe, O Lord, not perfectly, pero yung aming sentro ng aming puso't kaisipan ay yung makapagbigay kami ng galak at ngiti sa iyong mga labi. Nagsisikap po kami, Amang Diyos, upang makapagimpok kami ng mga bagay na kayamanan na kaya naming dalhin sa langit, sa aming pagpanaw dito sa mundong ito. Nawa, Panginoong Diyos, ang mensaheng ito ay magtutuwid sa aming mga kaisipan, lalong-lalo na sa mga kabataan, O Diyos, na ang kanilang focus ay kung paano umasenso ang kanilang buhay dito sa lupa, samantalang hindi nila uunawa na anumang bagay na may pundar nila dito ay hindi nila kayang dalhin sa langit. Nakakalimutan nila, Panginoon, ang maglingkod sa iyo, maging sa pananambahan sa araw ng linggo, kahit sa anman sila dako, sapagkat mayroon pong live stream. Nawa ang Mang Diyos ay mabuksan ang kanilang kaisipan upang kami rin, Amang Diyos, ay makapagpundar ng kabanalan at maging kontento kami sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sapagkat ito po ang unang linggo ng buwan ng November, katulad ng dati, ay ating pong ginaganap ang banal na hapunan. Kaya't hinihiling ko po sa inyong mga kapatid na bilang pagsunod sa ordinansang ito ng ating Panginoon, ay kumuha tayo ng tinapay at sabay-sabay tayo na kainin ang tinapay
bilang pag-aalala sa ating Panginoong Hesus. Samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo at kainin ninyo, ito ang aking katawan." Kainin po natin yung tinapay. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. Ibinigay sa kanila na nagsasabing, "Magsinong kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan." Ibinigay po sa ating ordinansyang ito at ginanap ito ng lahat ng mga iglesia ng unang panahon hanggang sa ngayon, ang banal na upunan, kaya tayo pong lahat ay uminom. Salamat po, Amang Diyos. Salamat sa iyong bugtong na anak na ibinigay niya ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad po ng aming mga kasalanan. Salamat din po, Amang Diyos, na sa kabila po ng maraming pagkakasala at kamali ang ginagawa namin bilang iyong mga anak, subalit sa tuwing gaganampin namin ng banal na hapunan, ay sumasariwa sa aming mga kaisipan, sa aming puso, sa aming espiritu, na ikaw minsan ay naghandog ng iyong sarili para sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan na ang banal na hapunan ito ay aming gaganapin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let us join the angels in singing glory to God in the highest. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Glory, glory, glory to God in the highest. Glory, glory, glory to God in the highest. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Glory, glory, glory to God in the highest. Praise Him. Glory, glory, glory to God in the highest. Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. All the herald angels sing, glory to the newborn King. Let's give him the glory. All together now, glory to God. Glory,
God bless you po. See you next Sunday. Thank you, Lord, for this time of worship, oh God. Glory to God in the highest.